Magandang araw mga boss, dito muna ako sa kumpare kong doktor. May sakit daw itong sasakyan niya. Pag inapakan niya yung brake pedal, meron daw siyang magaspang na naririnig. I-check ko muna yan. Kaya lang kulang pa ako sa pag-jack, kaya iangat ko pa itong gulong mga bossing. Yan, pag mataas na, ikutin ko nga itong gulong para sigurado, iyon, okay na, umikot na siya. Pwede ko na ngayon i-check yan. Ugain ko muna itong gulong para ma-check ko nga itong pang ilalim niya kung merong mga maluluwag na parts dyan. So far sa pag-check up na ginawa ko, wala naman akong nakitang problema. At nang inikot ko itong gulong, wala naman sumasabit. Okay naman siya. Pero ang reklamo niya nga, pag inapakan niya yung brake pedal, meron daw magaspang or ingay siyang naririnig dito sa gulong. Hindi, ibig sabihin pag nagpreno ka, parang merong gumagasgas. Saan side? Yun lang mga boss, hindi niya alam kung saang side yung lumalabas na ingay kapag nagpe-preno siya. Kaya ang pinaka-the best nito, pares ko silang bubuksan. Pero sa harap mo narinig? Parang sa Parang wala pa siguro yung sagot mo. wala na. Hindi ka sigurado sa harap yung ingay, hindi ka sigurado sa... Yun lang mga boss, talagang walang kasiguruhan kung saan yan talaga naririnig yung ingay. Kaya gaya ng sinabi ko, pares ko lang bubuksan yung preno dito sa harapan. Nasilip ko na kasi makapal pa itong brake pad niya. Kaya pwedeng linis lang yan. Kapit mo manibela. Manibela. Punta rin sa ano? Kanan. Pinapihit ko yung manibela pa kanan para maluwag akong makakakilos na matanggal ko nga itong brake caliper niya. Okay. Okay na. Off na makina. Ito na mga boss, gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 12 para matanggal ko yung dalawang bolt dito sa brake caliper. At pag inangat nyo itong brake caliper, dapat maluwag siya, hindi siya stack up. Hindi siya stack eh. Hindi naman siya stack. Man yung marka oh. Ito nga mga boss, nang makita ko hindi pantay yung putpud ng brake pad niya. Yung gilid medyo makapal pa. Sliding pin, okay naman. Bearing, okay din yung bearing. Kailangan lang linisan ang preno nito. Bale, ang gagawin kong paglinis dito mga boss, tatanggalin ko itong kumapal dito sa gilid ng brake pad. Kasi yung pinakagitna nitong brake pad medyo lumalim siya eh. Kaya dapat pantay yan. Para nga hindi siya makapag-produce ng ingay pag inapakan yung brake pedal. Ano nga ingay? Ik! Ganun ba? Hindi. Parang kumakahid lang na parang magaspang lang Magaspang. pag pinireno. Ito muna gawin natin. Tama nga yung diagnose ko mga boss dahil nga sa makapal pa yung gilid ng brake pad, ayun ang tumatama dito sa gilid ng rotor disc. Kaya magaspang yung tunog. Parang ganito yan oh. Parang ganun. Bakit yung sumasaya doon sa gilid oh? Sa gilid niya. Yun nga mga boss, dahil nga sa yung gilid itong brake pad medyo makapal pa, in short hindi pantay yung pudpud ng brake pad. Kaya yung makapal na yon tumatama siya dito sa gilid din ng rotor disc. Kaya ang gagawin nyo lang dyan, pantay dapat yung pagkakalinis nyo or pagkakalihan nyo dito sa brake pad. Pati itong dulong gilid ng rotor disc mga boss, dapat lilihahin nyo rin yan dahil nga sa yung kalawang dyan mga bossing kumapal na kailangan nga yan matanggal nyo para pag nagpreno mamaya si customer sa pag-road test namin, mawala na yung ingay niya. Wala ko nga. Pag natanggal nyo na nga yung mga kumapit na kalawang dyan, gamitan nyo na yan ng brake cleaner kung meron kayong budget pa. Sprayan nyo yan mga boss para kung merong malagkit or langis na kumapit dyan, mawas out siya. Pati itong brake pad mga boss, after nyo siyang maliha, sprayan nyo rin yan ng brake cleaner. Malaking tulong din yan para pag inapakan mo yung preno mo, hindi ka nakakarinig ng mga sipol. At pag okay na, sa pagkabit naman itong brake pad, hindi ka maliligaw dahil meron naman siyang guide. Taas baba yan mga boss. Ayan o, ipapakita ko sa inyo. I-ayos ko lang itong camera. Tingnan nyo itong brake caliper holder. Pag ilagay nyo itong brake pad, meron siyang guide dito sa baba at saka sa taas. Itapat nyo lang yan, tsaka nyo itulak yung brake pad. O diba, kabit na basic lang. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo, kayo na yung mag-DIY pag nakaramdam kayo ng ganyang problema. At least kahit papaano, hindi kayo magagastusan. Yun lang naman ang nasa ako mga bossing eh. May i-share ko sa inyo yung kaunting alam ko. Kaya nga sa bawat paggawa ko ng video, di ba nakita nyo naman, direct to the point. Wala nang masyadong pasakali.
At dito naman sa paglagay ng brake caliper, syempre naman dapat yung paglalagyan mo ng bolt, nakasentro yan dito sa brake caliper holder niya para pag inilagay mo na itong dalawang bolt na number 12, ayan mga boss, ipinapakapit mo na siya. O di ba? Hindi ka mahihirapan dahil nga sa nakasentro yan. Ito nga mga boss, kinikwento sa akin ng kumpare ko yung problema niya na hindi nga mawala itong ingay. Ha? Ang ito, tapa ko eh. Oh, Iingay talaga eh. Hindi naman malakas. parang Ramdam mo talaga na mayroong sumasabit. masabit. Gepit mo na belad ako. Ito na mga boss, nagawa ko na itong unang subject ko at okay na yan. Ilalagay ko na ngayon itong gulong. At gaya ng lagi kong paalala, pag kayo ang nagdi-DIY, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit ng mga nut nitong gulong. Ayan mga boss, okay na. I-check ko na ulit yan. Wala naman siya problema sa bearing, oh. Lalo ang kalog, eh. Wala naman Wala naman sumasabit sa ano. Kaya pag inapakan mo lang yung preno, may ingay, oh. Sabihin, baka marami lang yung ano. Brake pad. Ha? Kakatakot bumiyahin na malayo eh. Hindi, ba't ka matatakot? Doktor ka naman, eh. Lipat naman ako dito sa kabilang side mga boss. Importante rin kasi na ma-check up ko yan dahil nga sa walang kasiguruhan si kumpare ko kung saan nga nanggagaling yung ingay na naririnig niya kapag nagpepreno. Bagamat nung chinek up ko nga itong pangilalim niya, wala rin akong nakitang problema dito sa mga pyesa. Ibig kong sabihin wala naman siyang kalog. Ipaliko ko ulit yung manibela niya para maluwag akong makagawa. Kailangan kasi nakalabas itong brake caliper. Okay. At dahil sa maluwag na ako makakilos dyan, gamit itong socket rin sa number 12, tinanggal ko itong dalawang bolt dito sa brake caliper. Tapos, iaangat ko itong brake caliper mga boss. Dapat maluwag yung may angat yan kasi pag masikip, pwedeng stack up yung piston o kaya yung sliding pin bolt. At dahil sa okay naman, ayan, sawang kain, no? Ito nga mga boss, na nakita ko dito sa brake pad niya, hindi pantay yung pudpod. Kaya ang gagawin ko dyan, ganun din, same procedure, lilinisan ko lang yan. Gamit nga yung liha, ipantay nyo lang yan. Tayo, para maganda yung pagkakalapat niya dito sa rotor disc. Siyempre naman sa pagliha na gagawin nyo, ang tanggalin nyo lang dyan yung kumapal dito sa gilid. Na pag natanggal nyo na yon, tsaka nyo ngayon pantayin sa pagliha. Para itong brake pad, lalapat ngayon siya ng maayos dito sa rotor disc. Mapal yung gilid eh. Ako kasi mga boss, kahit na freehand lang, kaya kong pantayin yan sa pagliha. Dahil nga sa tagal na rin siguro ng experience ko. Kaya ako naman ito nasasabi, alam niyo naman si Basher, di ba? Walang gagawing mabuti yan eh. Hahanapan kanya ng butas para meron lang siyang maipuntos. Kaya nga hindi yan naniniwala sa mga freehand na trabaho eh. Ang alam niya, gawa yun ng machine. Ayan mga boss, na ipantay ko na itong brake pad. Dito naman ngayon ako sa rotor disc. Same procedure din mga boss, liliyahin ko yan para yung kalawang na kumapit nga dito sa rotor disc, lalo na dito sa gilid ng rotor disc, yung kumapal na kalawang dyan. Siyempre, pagtsatsagaan yung matanggal yan mga boss para mawala nga yung ingay kapag nagpreno kayo. Kung sakaling ganito yung naging problema ng sasakyan nyo, ayun ang ibig kong sabihin. At kung sa palagay nyo, okay na, natanggal nyo na yung mga kalawang na kumapit sa rotor disc, o kung may panghangin kayo, hanginan nyo siya. Kaya nga mga boss, kinapa ko yung gilid nitong rotor disc, wala na yung kalawang. Kaya ginamitan ko naman yan ngayon ng brake cleaner. Para kung may malagkit na kumapit dyan, alikabok or kalawang pa, mawas out nitong brake cleaner. Diba? Ganun lang naman sa pagdali mga bossing. Pag kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, paulit-ulit ko sa inyong pinapaalala para magkaroon kayo ng lakas ng loob na hindi naman big deal yung paglinis ng preno kung ganitong klase yung sasakyan nyo. Syempre pati yung brake pad, ganun din, i-spray nyo rin yan. Na pagkatapos nyong isprayan at tuyo na, pwede nyo na ngayon ibalik yan sa dati nyang posisyon. At sa pagkabit naman ng brake pad mga boss, kung paano yung inilagay yung brake pad na yan, o dito sa kabilang side mga boss, ipapakita ko pa sa inyo. Ganon din naman yung pagkabit iisa lang sila ng procedure. Dahil nga dito sa brake caliper holder mo sa baba, o di ba meron siyang guide, sa taas ganon din, itapat mo lang tapos itulak mo yung brake pad, o kabit na. Nakamenos ka na sa gastos,
natuto ka pa. O di ba? San ka pa? O ilagay mo na ngayon itong brake caliper. Kung may panghangin ka, hanginan mo lang yan. Pero kung wala, pwedeng gamitan mo siya ng paintbrush o kaya punasan mo. Ganun lang. Pag inilagay mo naman itong brake caliper, itapat mo lang yung paglalagyan mo ng bolt dito sa brake caliper holder niya. Tapos pwede mo na ngayon ipakapit itong dalawang bolt dito sa thread niya. O di ba sa taas na ilagay mo na. O isunod mo naman sa baba, ipakapit mo rin yung bolt na yan sa thread niya. At pag kumapit na, o gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 12 para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng brake caliper mo. Dok, papihit. Papihit ulit. At dahil nga sa okay na ito mga boss, ipinadiretso ko na yung manibela para nga mailagay ko na itong gulong. Hop, sumobra! Sumobra! Tama na! O, patay mga na! Ito na mga boss yung pinakahihintay ko. Pag nailagay ko itong gulong at mahigpit na nga itong mga nut niya, magro-road test na kami. Kailangan mawala yung sira nito mga bossing. Doktor ko pa naman yan. Baka mamaya pag ako rin nagpa-check up dito hindi rin mawala yung sakit ko. Taktay tayo dyan. Ayan na mga boss, mag-road test na kami. Para malaman na natin yung resulta. Hindi ko na yan pina-x-ray. Yeah. Wala. Ikaw lang eh. Hindi, mahirap yun. Eh, doktor ka rin naman Magkaiba lang naman tayo sa tao ka. Ako sa sa sasakyan Wala akong alam sa... Kaya mo rin yan. Dapat yan, nagsa-sideline ka dok Pag Hindi na ako makayuko talaga itong kumpare kong doktor mga boss 64 na ako 64 pa lang Angin na samantala ko 67 na. Okay na? Sabi ko sa'yo dok May nakakatakot kasi. Nakakatakot. Parang ikaw rin yan. Pag ako nagpagamot, parang wala agad, di ba? Yaya ka ng may Kailangan dok palitan Di ba? Pag ginamot mo ako, wala din agad yung sakit ko. Kailangan pag ginamot din kita, wala din agad. Pag hindi ako gumaling, sabihin niloloko mo ako. Gumaling ka ako, di gumaling ka rin. Itong disc mo, pinalitan mo na yan, di ba? Rotor disc. Malambot na yung mga nabibili, no? Malambot na, lumulubog Pero karamihan talaga, dok, yan lang ginagawa ko. Nililinis ko lang yan pag maingay. O sige, isa pa, preno mo. O, di ba? Kahapon, bawat ganyan. Warag. Anong tunog? Magaspang. Kahit mahina lang ang preno mo. Oo. Yung mga ganyang alalay. Ay, ganyan Yan. may tunog na Okay niya. At dahil sa okay na ito mga boss, na sa pag-rotis na ginawa namin nang inapakan niya itong brake pedal, wala na siyang lumalabas na ingay. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.